Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Bago nga pala tong deck po, as in kabibili ko lang. Mukhang maganda naman siya, no? Maganda yung drawing, pati yung itsura makapal at malaki yung picture. So kung magustuhan nyo, itag ko na lang. Okay? Kung bibili man kayo, magkakaroon ako ng small commission. Anyways, Hierophant, no, 9 of Wands at High Priestess. Ano kaya itong Hierophant? Ang dating sa akin, may someone na sabihin nating bossy, or deceptive. Parang nakakabahala yung pagiging tawag dito, yung laging nasusunod. Gusto niya siya nasusunod. Parang nagmukha na tong bad influence. So baka maka-encounter kayo ng ganitong klaseng tao. So, ganun ang dating sa akin. Kumbaga, natuturo siya dito, puro, ito lang pala negative. Pero, inalam ko kung ano ba to. Positive ba, negative? Ito kasi neutral Para sa akin, magician. So, more like negative. So, again, may someone na authoritative, bossy, opinionated, egotistical, na para bang magiging matapang ang iba sa inyo na harapin ang taong to
na binanggit ko nga kanina, na ganong klaseng personality. Although mahirap, pero hindi nyo susukuan. Ganun mga nang dating. In a way na pipilitin nyo kausapin ng taong to or i-confront. Kakaroon kayo ng lakas ng loob na i-confront. So, ito na yung potential outcome natin. High Priestess. Clarify natin yung part na yan. So, Page of Swords ang clarifier card ng High Priestess natin. Excuse me. So, ang dating sa akin, kung sino man yung binanggit kong personality kanina na medyo negative, na may encounter ng iba sa inyo na para bang hindi nyo to tolerate, kasi ko-confront nyo. Mukha naman siyang nakikinig dito sa combination na to. Mapapaisip-isip siya. Kaya lang kasi ito mapapaisip-isip siya. Kasi ito curiosity. Yung High Priestess kasi card ng mystery, secrecy. So, hindi niya openly sasabihin yung opinion ng taong binanggit ko kanina, na sabihin natin ayaw niyang magmukhang weak. So, ang dating, yung constructive criticism na sasabihin nyo sa taong to, kung baga wala siyang emotion, hindi niya papansinin yung sinasabi nyo sa taong to. Parang wala siyang narinig, or basta i-ignore kayo ng taong to, pero deep inside mapapaisip-isip siya na baka may tama yung sinasabi nyo na constructive criticism. Kumbaga, in short, karoon siya ng awareness na hindi pala maganda yung ginagawa niya. Teka, hanapin ko lang sa internet kung tama ba yung English ko, hindi ko masabi. Buti na hinanap ko sa internet. Condescending sana sasabihin ko. Condescending pala. Condescending. Yung in short, condescending yung binibigay na energy ng taong sinasabi ko kanina na kinalarify ko nito. So, inaanap ko sa internet, ano bang meaning nun? Ayon sa Oxford Languages o Dictionary, having or showing a feeling of patronizing superiority. So, mapagmataas. Ganun lang dating ng energy niya sa iba sa inyo na parang arrogant. Yan, in short, arrogant, snobbish, haughty,
Ayun yung synonym. Mukha siyang disrespectful. Kaya, hindi nyo ito tolerate at i-confront nyo. So again, mukha siyang constructive criticism na sasabihin nyo sa taong to. So, ayaw naman niya magmukhang weak. Kaya, i-ignore niya yung mga sasabihin nyo. Pero deep inside, kakaroon siya ng somewhat awareness or curiosity na baka may tama nga yung sinasabi nyo. Magiging open siya sa feedback nyo, pero hindi natin makikita sa itsura niya na may fault siya, ganun. Anyways, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, ganun ang dating sa akin. Hindi naman siya love reading, nagmumukha siyang general reading, kung saan hindi natin masabi kung sino yung taong yon, ka-workmate ba, kapamilya. Tingnan natin dito para may direction tayo saan manggagaling yung ganong senaryo. Ay, privileged lady. O, arrogant to. Ito yung sinabi ko, condescending. O, self-centered, selfish, arrogant, richness, fashion, talent, lacking maturity, be a good girl. Mukhang ang tinutukoy kong tao kanina, na sabi kong arrogant, ito na pala yun, babae. Or mayaman siya. Or may position. Kaya ganun na lang siya kasnabish or disrespectful kasi nga may superiority complex siya. Tama ba? Superiority. Teka. Superiority. Oo nga, superiority complex. Minsan may mga pumapasok sa isip ko na hindi ko alam. Tapos, nahanap ko sa internet. May meaning pala. So, ito, sabi dito, superiority complex is an exaggerated belief in one's own abilities, achievements, and importance, often used as a defense mechanism to conceal deep feelings of inferiority or inadequacy. People with a superiority complex may seem boastful, arrogant, and dismissive of others, but their behavior serves to overcompensate for their insecurity. The term was coined by psychologist Alfred Adler to describe a pattern of behavior that masks underlying low self-esteem. So, yun yung sabi ng AI sa Google. So, yun nga, mayroon siyang superiority complex. So, probably babae. Ano to? The querent, it's you. Represent yourself in the reading. Be confident. Show your best version. Ano to? Kayo ba yun? Wait lang. The stars. Hope, dreams, fame. So, ito kayo at ito siya. Okay? Siguro may pagka-famous din tong taong to. Kung di man literal na famous na mayaman. Marami siguro siyang followers o friends na biniview siya as superior sa kanila or bully siguro.
Pwede rin ganun, oh. So, again, ito kayo. At ito siya. Pwede rin itong internet. Sa internet. Bao sa internet. O nakilala nyo lang sa internet. O doon kayo nagko-communicate sa internet. Or again, malayo. Baka yon, ganon. Malayo sa iba sa inyo. Nakatira. Pero hindi ko pa rin masabi kung ano siya. Ka-workmate, kapamilya, kaibigan. Walang lumabas eh. Yun lang ang lumabas. So, mag-stick na lang tayo doon sa ganong information. Anyways, at least na-describe natin, di ba? May description na kahit paano yung taong arrogant. Probably babae nga. Dito naman tayo sa susunod. So again, di naman siya love reading, kaya walang clue. Diretso na tayo dito. Ibang senaryo. Oh, well, may iba sa inyo. Na ba kayo kasal sa period na to, or baka makatanggap kayo ng invitation regarding wedding. Basta may ikakasal o may engage sa period na to, whether kayo mismo to or kayo yung iimbitahan na umattend ng celebration tungkol doon, engagement or literal na wedding. So yun yung good news dito. Nick, ito wala to. Pang ano lang to. Yes or no. Oh, ito maganda oh. So may iba sa inyo na may nagkakagusto. Probably mayaman. Ang swerte naman nun. So again, may iba sa inyo, hindi naman lahat. Pero may single na Cancer na mukhang may ano siya dito, secret admirer, probably mayaman nga, wealthy. Ngayon, kung sabihin natin i-separate natin, separate. Adi yun nga, may secret admirer. Dito naman, sabihin natin magkakapera ang iba sa inyo. Ay, teka. Nakalimutan ko na kasi paano gamitin to eh. Hindi ko kasi masyado ginagamit to. Bihirang bihira, pero wait lang. Baliktad pala yung sinabi ko kanina oh. So kabaliktaran pala. So ibig sabihin, my goodness, di sila type ng crush nila, or single pa rin sila sa period na to. Walang new love interest. Oh my god, kabaliktaran nga lang talaga.
O may mababalitaan yung iba sa inyo na maghihiwalay sa period na to, whether kakilala nyo or celebrity na malapit sa inyo, basta someone na malapit sa puso nyo, mababalitaan nyo na maghihiwalay. Mukhang bad news kasi eh, maghihiwalay sa period na to. Pero may iba sa inyo na baka sila mismo yon na in a relationship ay mag-break, my goodness. Pero hindi naman lahat, yun nga lang malas yung tatamaan ng reading. Anyways, tingnan natin yung mga susunod, baka ma-reverse pa, di ba? The moon. Ito, lightning. May good omen naman daw. Masa-surprise kayo dito. Ito ang uli. So, baka magkasakit yung iba sa inyo. Beware. Okay. Pero temporary lang yun, hopefully. Temporary sickness. Anyways, dito naman tayo sa susunod. So, kung may nagbabadyang sickness, edi wag kalimutang uminom ng vitamins at matulog ng 8 hours para hindi magkasakit. Wag stressin ang sarili. Or, eto. Ayan, matay ang ilaw. Gumamit kayo na ito. Labradorite. I-cleanse nyo rin. At i-charge. Mapaprotektahan kayo nito laban sa mga misfortune. Alam ko garnet din eh. Pwede din kayong protektahan nun laban sa misfortune. Ito hindi ko sure. Ano to eh? Ano nga ba to? Smoky quartz. Pero pang detoxify daw to eh. So para hindi kayo may stress, hihigupin ito ang mga negative energies. So maganda rin to. Smoky quartz. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng itsura, tatag ko na lang. Pero may mga maliliit na version naman ng ganito, smoky quartz. Saka to. So kung tipid mode, kasi may ano rin to eh, kamahalan in a way na kung kulang sa budget, bilhin nyo yung maliit, yung mga maliliit na version, pero make sure nyo na legit siya or authentic. Hanapin nyo sa internet kung paano nyo malalaman kung authentic para di sayang ang pera. Okay, so yan, ito yung mga kaprotekta sa inyo. Ito garnet, may garnet ako dito, kaya lang hanapin ko pag tinatamad ako. Ito naman pang protection laban sa kung ano-anong stress. Okay? Or negativity, negative energies. Ito, hihigupin ito. Kung gusto nyo black tourmaline or obsidian. Obsidian kasi ano eh, may side effect. Ano siya eh, kung depressed ka na, lalo ka madidepress. Parang may nabasa kong gano'n. Kaya di siya advisable sa mga depressed na tao o may anxiety o malala yung mental problem. Sa malanaw ko lang kaya kung ganun ang case na may matinding pinagdaraanan, black tourmaline na lang. Sa
black obsidian. So, yan. So, case to case basis. Pero kung meron na kayo, di ba? Cleanse nyo na lang. Cleanse, charge. Tapos yun yung lagay nyo sa kwarto nyo or isuot nyo sa katawan nyo. So, basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. Ito rin tag ko rin. Kalimutan ko sabihin eh. Sabi, open yourself to others. This is how you will create new friendships and attract a love relationship. Ito, true love. This is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. At ang huli, to reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.